Pakinggan muna natin ang isang kaanib ng INC na talagang miyembro talaga siya ng INC, handog siya ng INC. Bakit yumakap siya sa simbahang Katoliko? Pakinggan muna natin, ha? Hindi pa po nakakaalam, ako po ay mula sa Iglesia ni Cristo or INC. Isa po akong handog doon. At ngayon, isa na po akong ganap na Katoliko. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, kung ano ako nung ako Iglesia ni Cristo. Kung gaano ba ako ka-perpekto nung ako'y nasa Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, ako po ay hindi perpektong Iglesia ni Cristo. Oo, maraming mga gawain sa Iglesia na hindi ako kasali. Wala akong tungkulin sa Iglesia. Ako po ay sumasamba lang bawat Huwebes at Linggo. Pero wala man akong tungkulin doon. Pero sa puso ko, sa isip, at buong paniniwala ko po ay yun na po ang Iglesia na tinayo ni Cristo. Yun na po ang nag-iisang Iglesia na tinatag ni Cristo. So mga kapatid, hindi ko masasabi na ako ay perpektong Iglesia ni Cristo. Ako ay masigla sa kanilang mga gawain. Ako ay aktibo sa mga pagpapalaganap, aktibo sa mga pag-iimbita ng mga bagong kaanib. At totoo nga po mga kapatid, hindi po ako nakapagbunga doon. Pero ulitin ko po mga kapatid, buong paniniwala sa isip at sa puso ko, ayun po ang tunay at totoo na Iglesia na tinayo ni Cristo. Mayroon po akong 2 talata na pinanghahawakan na siyang magpapatunay at magpapatutuo na yun na talaga ang Iglesia na tinayo ni Cristo. Unang talata mga kapatid na pinanghahawakan ko o pinagmamalaki ko ay yung nakasulat sa Mateo 16:18. Atin pong babasahin mga kapatid. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So, mga kapatid, sino po ang nagtayo ng iglesia? Si Kristo po mga kapatid. Yun po ang paniniwala ko na yung iglesia na kinaaaniban ko, yun po ang totoong tinayo ni Kristo. Pangalawang talata mga kapatid na pinanghahawakan ko po ay yung nakasulat sa Roma 16:16. At kung ano ang kabuuang pangalan sa iglesia na tinayo ni Kristo. Ganito po nakasulat sa Roma 16:16 mga kapatid. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang mga iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. So yun mga kapatid, kaya hindi ko naisip noon na hindi si Kristo ang nagtayo ng iglesia ni Kristo na kinaaniban ko. Dahil po mababasa po natin sa Biblia. Pero bakit ako lumipat at nagpabinyag sa Katoliko mga kapatid? Kung babasahin natin yung binabasa na ko kanina mga kapatid, di ba si Kristo ang nagtayo ng iglesia? Di ba ang iglesia ni Kristo, yun lang ang tamang relihiyon na dapat nating aaniban? Anong nangyari at bakit ako lumipat? Ganito po yan mga kapatid. Balikan lang natin yung sinabi ni Kristo sa Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So, dapat pala talaga mga kapatid, ang totoong iglesia ay si Kristo mismo ang nagtayo. So, natuklasan ko mga kapatid, ay yung iglesia na kinaaniban ko
ay hindi po si Kristo ang founder. At hindi po si Kristo ang nagtayo mga kapatid. Kundi si kapatid na Felix Y. Manalo po ang nagtayo mga kapatid. Mapapatunayan po natin yan mga kapatid sa referensya. Ang nagtayo sa Iglesia ni Cristo, ang founder po ay si Felix Y. Manalo mga kapatid. Mapapatunayan po natin yan sa referensya mga kapatid. Kailan nagtayo? 1914. Saan natayo? Sa Punta Santa Ana, Manila. Mabasa po yan sa referensya mga kapatid. Encyclopedia of the Philippines, Volume 20 by Joel Galang mga kapatid. So natuklasan ko na hindi po pala si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Kristo na kinaanayban ko mga kapatid. Kung ganon, aling iglesia ang tinayo ni Kristo mga kapatid? Yun ay walang iba ko ang Iglesia Katolika mga kapatid. Kaya po ba natin yung mapatunayan mga kapatid? Kayang-kaya po mga kapatid. Sa referensya mga kapatid, marami pong referensya na magpapatunay na si Kristo po ang nagtayo sa Iglesia Katolika mga kapatid. Sino ang founder? Jesus Christ. Kailan natayo? 33 AD. So, matagal-tagal na po mga kapatid. Sobrang tagal na po mga kapatid. Saan ito nagmula? Saan ito na itinayo mga kapatid? Sa Jerusalem po mga kapatid. Mabasa po yan sa mga maraming referensya mga kapatid. Sa Groyler Encyclopedia Volume 5 page 106. International Encyclopedia Volume 5 page 520. And World Almanac and the Book of Facts Edition 2010 page 710 mga kapatid. Yun po ang natuklasan ko mga kapatid. Kaya po ako lumipat sa Iglesia Katolika kahit na mga kapatid na ang mga kamag-anak ko po, mga kapatid, mga magulang ay nasa Iglesia po sila mga kapatid. Hindi nila kinatuwa yung ginawa ko. Pero alam ko mga kapatid, balang araw maintindihan nila kung bakit ko ito ginagawa. Ngunit paano mga kapatid? Paano ako nalipat sa Katoliko? Anong ginawa ko? Kaya ngayon ako ay nandito na po sa Katoliko. Unang-una mga kapatid, doon sa establishmento na pinagtatrabahoan ko ay marami po akong mga kasama doon na defender, Catholic Faith Defender. Lagi po kaming nag-uusap tungkol dito. Sila po ay Katoliko, ako po ay INC. Madalas po namin na pag-uusapan o minsan nga po nagtatalo po kami ng mga CFD doon. Minsan mga kapatid, hindi po ako naniniwala agad sa kanila. Mahabang panahon bago ako nagka-open mind tungkol sa doktrina ng Katoliko. Mula noon, marami na akong katanungan sa kanila tungkol sa doktrina sa Iglesia Katolika. Dahil po, ang una kong rason, ang una kong dahilan, mga kapatid, dahil po sa nakikita ko po sa mga referensya na hindi po si Kristo ang nagtayo ng INC, kundi si Felix Manalo po. At yung Iglesia Katolika naman, binabasa ko po sa referensya, ay walang ibang founder kundi si Kristo. So yun mga kapatid, marami na mula ng araw na yun, marami na akong katanungan sa kanila. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin ako 100% na kampante na ang Katoliko talaga ang totoo. Dahil nga po mga kapatid, mula pa po pagkabata, iglesia na po ako. Ang buong paniniwala ko ay yung iglesia na inaaniban ko ay yun po ang tinayo ni Kristo. Dahil yun po ang nababasa sa Biblia. Wala po tayong mababasa na Katoliko mga kapatid. So, nung nakita ko yung ganito nga komparasyon mga kapatid, pinag-iisipan ko ng maigi. Hindi ko basta-basta na lumipat
agad. Kasi nga po, parang may pumipigil sa akin, mga kapatid. Hanggat sa dumating yung araw na nakita ko yung grand debate sa pagitan ng Iglesia Katolika at sa INC. Doon po sa Loon, mga kapatid, ni na Father Darwin at ni Ramel Parba. Ministro Ramel Parba po, mga kapatid. Hindi ko po nakita sa actual, sa video lang po ako nakakita, mga kapatid. Sa pamamagitan po ng kasama kong si FD. Binigyan po niya ako ng video, kopya. So pinanood ko, mga kapatid. Mahaba po yun, mga 3 hours. More than. Yun po, mga kapatid. Napanood ko yung video. Dun ko na-realize na wala po talagang mapatunayan ang Iglesia ni Cristo or INC na siya po talaga ang totoo. Na siya po ang tinayo ng Cristo. Samantalang yung Katoliko, mga kapatid, si Father Darwin Ketgano, ang dami po niya naipakitang ebidensya o referensya na ang Iglesia Katolika ang totoong tinayo ni Cristo, mga kapatid. Yun po, nagsimula na nabuo yung paniniwala ko na mali po talaga yung inaniban ko na Iglesia. Mali pong nagisnan ko na Iglesia, mga kapatid. So, yung mga araw na yun, hindi na ako mapakali. Hindi ko masabi sa parents ko dahil alam ko po na masasaktan sila sa sasabihin ko, dahil alam ko na po sila, loyal po sila sa Iglesia po, mga kapatid. So yun, hindi ko nagawa na sabihin sa kanila na lilipat ako, at hindi talaga ako nakalipat kahit na sa puso ko ay gusto ko nang lumipat, pero napigilan po ako dahil doon, dahil ayoko pong na masaktan yung ina ko, dahil po sa sinabi ko na siya po ay talagang mahal na yung INC, mga kapatid. So nung mga panahon na yun, hindi pa rin ako nakalipat, at dumating ang panahon na namayapa yung aking mga magulang, at medyo doon pa ako nagkaroon ng lakas na loob na lumapit sa isang pare, mga kapatid, na sabihin sa kanya na gusto kong lumipat sa Katoliko. Medyo may panghihinayang din ako, mga kapatid, dahil dapat sana isinama ko ang aking mga magulang sa paglipat, pero hindi ko nagawa. Feeling ko, mga kapatid, nagigilty po ako dahil po hindi ko man lang sila sinubukan na akayin na sumabay sa akin na lumipat sa Katoliko. Pero, mga kapatid, yun nga po ang sinabi ko, ayokong saktan sila, kaya nga po hindi ko po ginawa. Dumating ang araw na namayapa aking mga magulang, saka pa ako nagkaroon ng lakas na loob na lumapit kay Father Darwin, na nag-message po ako sa kanya na gusto po ako lumipat sa Iglesia Katolika. So binigyan niya ako ng mga kapatid, binigyan ako ng instruction kung paano, anong dapat kong gagawin, anong una kong gagawin. So yun, mga kapatid, nagsimula po akong nag-attend ng mga Bible study ng CFD. Nag-attend ako ng series of adult catechism na tumagal ng 5 araw, mga kapatid, bago po ako nabinyagan na Father Darwin, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, isa na po akong ganap na Katoliko. Malaking pasasalamat ko sa Panginoon at nabuksan niya aking mga mata at aking puso at isipan na noon ay saradong-sarado po, mga kapatid. Dahil po sa mindset na po ako doon sa INC, na yun na po talaga ang totoo, mga kapatid. Sayang lang, mga kapatid, dahil hindi ko nadala ang aking mga magulang sa paglipat, dahil po
sila po ay namayapa na, mga kapatid. Ngayon po ay patuloy po akong nagdarasal para sa kanila at para sa kanilang kaluluwa, na sana po paikliin po ng Panginoon ang kanilang pag-stay doon sa purgatorio, mga kapatid. Alam ko po na hindi po sila napunta sa impyerno dahil po wala naman po silang nagawang mortal sin. Sila po ay matatawag nating inosente, mga kapatid, dahil hindi po nila alam ang totoo. Kaya nga po ako ngayon, nagigilty po ako na hindi ko po sila sinubukan man lang na akayin noong buhay pa sila, na isabay ko na lumipat sa Katoliko or sila bumalik, dahil sila hindi naman sila handog. Ako lang po yung handog, mga kapatid. Ipinanganak po sila na Katoliko. Ako lang po yung ipinanganak ng iglesia, mga kapatid. So yun, mga kapatid, ngayon ako sa naganap na Katoliko at sumasali na po ako sa Catholic Faith Defender. Umati na po ako ng mga Bible study ngayon para dipinsahan yung paniniwala at doktrina nating mga Katoliko. Sana po ay na-inspire ko po kayo, lalong-lalo na po sa mga kasama ko noon sa mga INC po. Kung mapanood nyo po itong video na to, sana po ay suriin nyo ang Katoliko. Imbis na husgahan natin ang mali nating paniniwala sa kanilang doktrina, ay dapat sana nating alamin kung ano ang talagang doktrina ng Katoliko. Dahil po, mga kapatid, yun po talaga ang totoo na tinayo ni Kristo. Alamin lang po natin, alamin na po kung totoo ba itong mga sinasabi ko, na ang mga referensya na ang Katoliko ang tinayo ni Kristo. Wala naman pong masama, mga kapatid, kung alamin nyo. Nasa inyo na po kung malalaman nyo, kung lilipat kayo. Nasa inyo na lang po yung, mga kapatid. Hindi naman po diyan pilitan. Basta sa amin, mga ginagawa namin ngayon ay ipapalaganap namin ang katotohanan. Yun ang magiging mission ko ngayon, mga kapatid, sa buhay ko. Dahil gusto ko na maipaabot sa maraming tao na hindi pa po nakaalam sa katotohanan. Dahil marami pong tao ngayon na mga matatawag nating inosyente, mga kapatid. Dahil po marami na po ngayon mga relihiyon na nagsisilitawan. Malilito talaga ang mga tao kung alin yung totoo. Tatlong pakikinig lang gagawin natin, hindi natin susuriin, mahirapan po tayo mahanap yung totoo, mga kapatid. Kahit nga po nasa Katoliko ka, nasa totoong relihiyon ka, ang Iglesia Katolika, tapos hindi mo alam ang doktrina, hindi ka nag-aaral sa doktrina, malaki pong tendency, mga kapatid, na maligaw ka ng landas. Dahil po marami pong mga ibanghilista ngayon na nagmula sa iba't ibang mga sekta na naglibot-libot lang sa mundo, mga kapatid, para maparami ang kanilang mga membro. Dapat po nating suriin ang doktrina natin, mga Katoliko. No, yan mga kapatid, no? Kaya nga sinagot lang natin dahil sa matagal ng panahon yung mga aklat Katoliko, grabe talaga ginagamit ng mga ministro, pinagputol-putol, pinag-chop-chop. Ibigay ko sa inyo ang desisyon. Alin ang pipiliin niyo? Ang iglesyang nagdala lang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, pero sa likod ng katotohanan, tatag lang ng tao at walang kaugnayan sa tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Litin ko, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.
Bye-bye.